Ang inaano lang namin, Daddy Frankie, ay hihingi lang po kami sana ng konting tulong po ng financial para sa pagbiyahe namin po. Rin ako. Ano yan? Ano to? Hanggang December 15 pa? Baka kulangin po kami, sir. Huh? Kasi 1.5 3 mil papunta lang namin Daddy Frankie, pabalik 3 mil na naman, 6,000. So, tignan nyo na lang muna yan. Ha? Basta Kasi at i-message least na lang. makakapag-hearing muna tayo, 10,000. No? Message na lang po. Kasi kailangan kong liwanagin, Daddy Frankie, kasi nasabi ko nga sa inyo, wala po kaming sapat na pera. Maraming salamat po, Daddy Frankie. Sige. Basta mag-isip, gaya ng aking sinabi, huwag tayong mag-focus sa isang bagay. Apo. Mag-isip din tayo ng paraan, paano tayo maging busy, paano tayo magkaroon din ng income. Apo. Lagi nyo pong tatandaan, ang tinutulungan ni Daddy Frankie, hindi lang po iisa. Apo. Napakarami nyo po. Apo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi ko naman sinabing ampun ko na kayo. Opo, Ang sinasabi ko sa inyo, tutulungan ko kayo sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat. Kaya sana, kung ano man yun na ibigay ko sa inyo, ay pasalamatan natin. Opo, Daddy Frankie. Na? Maraming salamat. Pasalamatan natin lagi. Opo. Be contented sa lahat ng bagay. Opo, Daddy. At lagi tayong magpapasalamat sa mga blessing. Opo, Daddy Frankie. The more na nagiging kontento tayo kung ano meron tayo, the more na nagiging masaya tayo sa ipinagkakalob ng ating Panginoon, mas puulanin tayo ng blessing. Opo. Pero kung ano man meron tayo, ay nagrereklamo tayo sa mga bagay-bagay, lalayo ang grasya. Opo, Daddy Frankie. Okay? Sige. Salamat. Ingat kayo. Rona, ingat ka. Opo. Lagi kang mag-pray. Opo, Daddy Okay, Frankie. sige. Maraming salamat. Okay. Anong sinakyan nyo papunta rito? Motor po, Daddy Frankie. Nakamotor kayo. Very good. Good morning. Good morning po, Daddy Oh, Frankie. kumusta? Okay lang naman po. Kumusta si Rona? Okay lang po. Okay. So, napasugod kayo sa bahay. Napunta kami dito, Daddy Frankie, kasi may gusto po kaming hilingin sa inyo na sana po ay pagbigyan mo po kami, sir, na kami muna pong maglakad. Napag-usapan namin ng anak ko po na kami muna ang maglakad po sa hearing namin sa mga itong buwan na po, December at saka itong November, sir. Kasi nahihiya na po kami na kami ay lagi nyo po kaming sinasamahan. Kasi nakikita naman namin po, sir, na marami din kayong ibang tinutulungan. Kaya napag-usapan namin ng anak ko na kami muna po, sir. Pero ang inaano lang namin, Daddy Frankie, ay hihingi lang po kami sana ng konting tulong po ng financial para sa pagbiyahe namin po, Daddy Frankie. Para kasi tumawag po yung judge namin kahapon, Daddy Frankie. Oo. Napakasaya po na ibabalita namin sa inyo po na nakikita namin na talagang matutupad na po yung hinihiling namin na may panalo ang kaso. Kasi sabi niya po sa amin ay galingan po ni Rona na magsalita at saka ako po ang susunod, magkasunod kami sa isang araw na po, Sir Daddy Frankie, para patunayan po na talaga po na si Rona po ay na-abread anong ama niya, Daddy Frankie. Okay. Kaya yung hinihiling lang namin po, Daddy Frankie, po ay financial po. Para itong November tapos 3 January po ang hearing namin, Daddy Frankie. Pagkatapos ng December 15, uwi din kami lang dito ng December kasi sabi ng asawa ko, Daddy Frankie, kung maaari dito rin mo kami magpasko. Okay. Sa January po, mayroon na naman po. January. Oo, Sa loob ng December, ilang hearing meron? 3 po. Tatlo. Kasi Itong nakansin- November, isa di ba? lang. Isa lang. Kasi Di ba nakansin- may hearing tayo nakaraan? Opo, yung 10 po. O, ano nangyari doon? Para at least alam din ng mga viewers.
ang nangyari po doon, Daddy Frankie, yung January 10, tapos na po daw yung statement ng mga pulis kahapon, anong January 10, sir. Okay. Kasi nga Hindi, November 10. Opo, November 10 po yun. Pulis na lang po ang nagbigay ng statement po yung kay Rona. Kasi nga bagyo hindi kami nakapunta. Kaya pwede rin po daw yun. Okay lang po dun, sir. Walang problema. Okay. Kaya yung November 10, papunta na po sa December 10. Nalipat ng Opo, December 10. Kaya tatlo po yung December 10, Daddy Frankie. 1, 10 at saka 15. Ngayong November, bukod November 10, wala nang kasunod? November 24 po, Daddy Frankie. Kaya, November 24. ang So, plano babiyahe na kayo? Babiyahe kami mamayang gabi, Daddy Frankie. Para November 22, mag-stay muna kami sa kapatid ko para makapagpahinga ng konti, Daddy Frankie. Tapos sa 23, bibiyahe kami ng gabi. Para 24, makarating kami ng umaga doon. Kasi 4 hours yun, Daddy Frankie. Oh, very good. Oo. Mga last trip na siguro yung sa 23, Daddy Frankie, hahanap kami ng Florida ng last trip doon sa Ilocos papuntang Cagayan. Tapos mga siguro doon 5 hours kasi ang biyahe doon, sir. Stay na lang kami doon sa Florida, o sabi ko sa anak ko, mag-stay na lang kami doon sa loob ng mga Robinson, mag-stay hanggang mag-umaga doon. Pagkatapos noon, mga 6 siguro maliwanag na naman nun, Daddy Frankie, punta na kami doon. Tapos anong oras ang hearing nyo? 8:30, Daddy 8:30, Frankie. okay. Nakausap namin yung judge kahapon, Daddy Frankie, kung paare, yan ang sasakyan namin papunta sa loob ng trial court kasi malayo pa doon, Daddy Frankie, pababa kami doon sa pinuntahan natin. Pababa yun, diretso, malayo pa yun, Daddy Frankie. Sabi ko, kung pwede, ma'am, kayo na lang po ang sasakyan namin papunta doon kasi wala kaming service ngayon. Kaming mag-ina lang po, ma'am, kung maaari. Oo, mas maganda pa nga para safe kayo, sabi niya kahapon, Daddy Frankie. Okay, so kung yun ang napagdesisyonan nyo, walang problema. Total, mahaba pa naman yan. Opo. Marami pang hearing, no? Opo. At okay. Si Rona naman. Rona, kumusta ka naman? Anong... Okay lang po. Okay lang. Kumusta ang buhay? Okay lang naman po. Ano pinagkakaabalahan mo ngayon sa bahay nyo? Wala po, naglalaba lang. Tayo ng ibang paraan Opo. para may pagkaabalahan. Opo. Bukod sa pinagkakaabalahan, may income later Opo, on. para hindi laging sa mga bilihin, mahirap po, Daddy Frankie. Mga gulay lang. Magtanim kayo ng sitaw. Pag namunga yan, pwedeng ibenta. Sitaw, talong. O, di ba? Opo. Ang mahal-mahal pa naman ng mga gulay ngayon. Daddy Frankie. So, yun, mga kababayan, mga kabarangay. Yung last hearing kasi nila, November 10, kaya lang nag-message sila sa akin nakaraan, may pabiyahe na sana kami, kaya lang yun yung nataon na yun din yung dating na bagyong uwan, kung hindi ako nagkakamali. Kaya kinancel po doon sa sa lugar kung saan gaganapin yung hearing, kinancel po nila. At ngayon, biglang dumating dito si Rona kasama kanyang ina. Eto, narinig nyo yung pakiusap nila, naiya daw po sila at gusto nila sila lang muna yung magbiyahe. So, dahil busy rin ang Daddy Frankie, lalong-lalo na itong December, maraming lakad, much better po para makapag-concentrate din sila. Kasi mahaba pa naman ito, I think. Pero loobin sana ng Panginoon na matapos na, no? Para makapaghanap na rin sila ng kanilang trabaho, makapag-aral na rin si Rona. Kasi marami rin tayong lakad, marami pa akong tinutulungan, okay yun, best yun. Sa palagay nyo mga kababayan, tama ba yung naisip ni Ate Miriam, no? Para sa akin, goods po yun. At least, magiging peace of mind din sila. Ganon din sa atin, gaya sa sitwasyon ng Team Daddy Frankie, itong December talaga, fully booked talaga tayo, no? So, ate, ito, bigyan kita ng 10,000, ha? Para may pang-allowance kayo, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano masasabi ni Rona ngayon? Thank you po na binigyan mo kami ng pamasahe po para matapos na po yung kaso ko.
Salamat po, Daddy Frankie. Yes, laban lang tayo. Gaya ng sinabi ko, hanggat kaya ni Daddy Frankie, andyan lang po ako. Hanggat nasa tama tayo, hanggat totoo yung mga sinasabi ninyo. No? Tandaan nyo po yan. Si Daddy Frankie, tumutulong lang po ako sa tama at hindi sa mali. Okay? Ano masasabi naman ni Nanay? Maraming salamat po, Daddy Frankie, kasi lagi po kayong andito sa likod namin. At unang-una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil binigay po kayo sa amin na tumulong sa aming mag-ina, Daddy Frankie. Sana po huwag kayong magsawa at ipagpatuloy nyo po hanggang matapos po at makamit namin ang hustisya para sa aking anak. Mo, Daddy Frankie, napakalaking tulong po yung binigay nyo sa amin na pabalik-balik na pamasahe sa hearing namin. At maraming salamat po, Daddy Frankie. Sana po ay patuloy po pa rin. Ingatan nyo yan, ha? Apo. Ingatan nyo, baka pag biyahe-biyahe kayo, tulog-tulog kayo, tapos wag yung parang shopping, yung pasyal-pasyal lang, hindi. Apo. Focus kayo pag kayong dalawa lang, no? Apo. Laging magtabi sa upuan, huwag kayong papayag na hindi magkatabi. Baka masilisihan kayo sa bus. Alam nyo, December, pagpasok ng December, o basta pagpasok ng Ber, yung mga salisigang, yung mga pickpocket, yung mga mandurukot, yan, sumasabay yan sa peak hour, sa rush hour. Pag pumunta ka sa SM, akala mo safety ka na, mag-iingat pa rin kayo. Once na may dumikit sa'yo, hindi na normal to. Apo. Namimili ka dyan sa Divisoria, kahit saan. Once na may sumagi dyan sa braso mo, guys, tandaan nyo rin po ito. Bear time. Apo. Alam ng mga tao, alam ng mga alam po ng mga mapanlinlang na bawat tao, this coming December especially, ang tao, bawat tao may pera. Kaya, paalala ko lang po sa inyong lahat, napakarami pong pickpocket, mandurukot. Once na namimili ka kahit sa palengke, kahit namimili ka lang ng isda sa palengke, once na may sumagi, bumangga, dumikit, sabihin mo sa sarili mo, lagi nyo tatandaan, hindi ito normal. May kakaiba to. Unless yung dumikit, kakilala mo. Pero namimili ka sa normal na araw, normal time, may sumagi, dumikit sa'yo, oops, makiramdam ka na. Hindi lang December, hindi lang Ber, all the time, dahil maraming mapanlinlang. Kaya mag-iingat po kayo. Diba? Baka mamaya kakain kayo sa kantin, gugulat kayo, oops, kayo lang, maya may dumapo na 6, 5. Malay nyo magkakasama yun, madudukutan kayo. Kaya mag-iingat kayo, ha? Napakahirap kitain ng pera. Opo. Walan kayo ng pamasahe. Okay? So, yun lang. No? So, yan mga kababayan, mga kabarangay. No? Maraming salamat po. At ito po yung update ko sa inyo about kay Ate Rona at Ate Miriam. No? Na sana malagpasan pa rin nila. At wag po kayong mag-alala. Hanggang ngayon ay nakamonitor pa rin ang Team Daddy Frankie. Kanya nga lang ay ito yung naging desisyon. Kaya thanks to God kasi hindi masyadong hirap. Dahil meron din naman silang matutuloy na kanilang kamag-anak. Okay po? Ayan, mag-iingat kayo. Ha? Rona? Apo. Ha? Apo, Daddy Frankie. Oo. Frankie, may sasabihin ako. Ano yan? Ano to? Hanggang December 15 pa? Baka kulangin po kami, sir. Ha? Kasi 1.5 3 mil papunta lang namin Daddy Frankie, pabalik 3 mil na naman, 6,000. Basta tignan nyo na lang muna yan. Ha? Basta Kasi at i-message least na lang. makakapag-hearing muna tayo, 10,000. No? Message na lang po. Kasi kailangan kong liwanagin, Daddy Frankie, kasi nasabi ko nga sa inyo, wala po kaming sapat na pera. Maraming salamat po, Daddy Frankie. Sige. Basta mag-isip, gaya ng aking sinabi, huwag tayo
tayong mag-focus sa isang bagay. Apo. Mag-isip din tayo ng paraan, paano tayo maging busy, paano tayo magkaroon din ng income. Apo. Lagi niyo pong tatandaan, ang tinutulungan ni Daddy Frankie, hindi lang po iisa. Apo. Napakarami niyo po. Apo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi ko naman sinabing ampun ko na kayo. Apo. Ang sinasabi ko sa inyo, tutulungan ko kayo sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat. Kaya sana, kung ano man yun na ibigay ko sa inyo, ay pasalamatan natin. Opo, Daddy. Na? Maraming salamat. Pasalamatan natin lagi. Opo. Be contented sa lahat ng bagay. Opo, Daddy. At lagi tayong magpapasalamat sa mga blessing. Opo, Daddy Frankie. The more na nagiging kontento tayo kung ano meron tayo, the more na nagiging masaya tayo sa ipinagkakaloob ng ating Panginoon, mas puulanin tayo ng blessing. Opo. Pero kung ano man meron tayo, ay nagrereklamo tayo sa mga bagay-bagay, lalayo ang grasya. Opo, Daddy Frankie. Okay? Maraming salamat. Sige, salamat. Ingat kayo. Rona, ingat ka. Opo. Lagi kang magpipray. Opo, Daddy Okay, Frankie. sige. Maraming salamat. Okay. Anong sinakyan nyo papunta rito? Motor po, Daddy Frankie. Nakamotor kayo? Very good. Sige. Ingat kayo. Sige, Daddy Frankie. Ay, yung cellphone namin. Maraming salamat. Sige, sige. Ingat kayo. Ayun, sabi ko nga nakasaka. Bye-bye po. Sige, ingat kayo ha. Apo. Okay.